Kung nahihirapan ka pre sa statics, eto, medyo tricky siya pero madali lang tong topic na to eh. Sige, basahin natin. It is required that the resultant force acting on the eyeball, on the figure, ito yung figure, be directed along the positive x-axis. So yung resultant force daw, dito daw maglalay sa x-axis. Yan. And that F2 have a minimum magnitude. So itong F2 daw, yung force 2, minimum yung magnitude niya. Ibig sabihin, pinakamaliit na magnitude na magagawa niya. Determine this magnitude, the angle theta, and the corresponding resultant force. Okay. Kung sa mga unang problem natin, nagpa-parallelogram tayo, dito kahit hindi na, pwede ka na kasi magrekta ng triangle law, di ba? Dalawa kasi yun eh, parallelogram law tsaka triangle law. Dito, magrekta na lang tayo sa triangle law. Since hindi naman natin alam kung ano yung theta na to. Diskarte na lang kasi yan eh. Depende na lang sa'yo kung paano yung diskarte gagawin mo. O ngayon, ang gagawin natin, ito. Drawing natin yung triangle na mabubuo nila. Yan, meron na tayong triangle. Pero kulang pa tayo ng mga angles sa loob. Diba ito theta? So, itong side na to, theta rin yan. Ibig sabihin, ito, theta din. Theta. Yan. Pwede na ba tayong mag-cosine law dyan? Sa cosine law kasi, dalawang force dot yung given. Tapos isang angle sa pinapagitnaan nilang angle, dapat given din. So, hindi tayo mag-cosine law. Sine law ba pwede? Sa sine law naman, kailangan dalawang angle. May dalawang angle ba dyan? O kaya dalawang force na given. May dalawang force ba? Wala. So, hindi natin magagawa yon. So, kailangan muna malaman natin yung isang angle pa o kaya yung isang force. Ang gagawin natin dyan, balik tayo dun sa may problem. Sabi kasi yung angle ay yung magnitude ng F2 dapat minimum. So, yung angle, kahit ano pala yung angle niyan, kahit magganto pa yan, no? Kahit yung F2 mo gumanto, yan, gumanyan, paganto, o kaya paganyan, wala siyang paki sa'yo. Diba? Kasi kahit anong angle yan, basta maging minimum. Basta maging minimum lang yung maging resultant force. Yan, sa palagay mo dyan, ano yung magiging minimum dyan? Diba ito? Itong gitna, itong 90 degrees. Kasi yan yung pinakamaikli eh. Kasi imaginein mo, may triangle ka. Diba ang pinakamahabang side lagi nun ay yung hypotenuse? Teka mo itong mga to. Mukhang hypotenuse yan, diba? Ang hahaba niyan. So, dito tayo sa may 90 degrees. Yan yung pinakamaikli. Na resultant force. Ay, hindi. Na F2. Kasi yung resultant force mo, itong red. Okay? So, ibig sabihin, yung F2 mo, ito na yung pinakamaliit na magnitude niya na magagawa. So, delete na natin yung ibang lines dyan para di ka malito. Ayan, delete ko na rin to. Yan, tapos. Delete na rin yan. Ito na ngayon yung FR mo. Tapos, ito naman yung F2. Ito, F2. Yan, nakakuha na ng angle. Kasi di ba yung minimum magnitude na magagawa ng F2, naka 90 degrees. So, ito 90 degrees. Ito, yung matitira dito, 30 degrees. Pwede ka na mag-sine law dyan. Kasi meron kang mga angle na given eh. Tapos may isa kang force. Sine law na tayo dyan. F2 muna. F2 is equal over sine 60 is equal to 800 sine 90. Ang makukuha mong value ni F2 dyan, multiply mo kasi yan dito. Tapos itong sine 90, 1 lang yan, so cancel. Huwag may cancel, 1 yan, 1. So 800 sine 60 is equal to 692 82 newtons. So nakuha mo na yung magnitude. Next naman daw yung angle theta. Yung angle theta, given mo yan kanina eh. Theta is equal to, di siya given, sinulog mo rin. 90 degrees. Tapos yung FR, sine law ka na lang din. FR over sine 30 is equal to 800 sine 90. Magiging 800 sine 30 is equal to 400 newtons. Yan, may sagot ka na. Ito, tsaka itong angle. Pero, may isa pang way na para masolve din yan. Sige, move muna natin ito pataas. Yung isang way para masolve yan ay gamit yung SOHCAHTOA. Diba? Alam mo na yan. Sine is equal to opposite over hypotenuse. Which yung dito sa case na to, yung opposite, sabihin natin ito yung theta, 60 degrees. So magiging sine
60 is equal to opposite. Ano ba yung opposite? F2. Tapos yung hypotenuse mo, 800. Para makuha mo yung F2 dyan, F2 is equal to 800 sin 60. Diba same lang din nito? Same lang din. So, makukuha mo dyan, same din. O, doon tayo sa cosine. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Ano ba yung adjacent dyan? Yung adjacent dyan yung FR, di ba? Adjacent side ng angle. FR over hypotenuse na 800. So, ang mangyayari dyan, FR is equal to 800 cosine 60. Eh, di ba itong cosine 60, same lang din siya sa sin 30, di ba? So, 800, kasi yung sin 30, ano yan, 1 half. Itong cosine 60, 1 half din yan eh. Pag minultiply mo yung parehas, ang makukuha mo, FR is equal to 400. So, kahit anong gamitin mo dyan sa solution na yan, parehas lang makukuha mo.